everybody! Nasa airport na ako ngayon. So, I'm on my way to Johannesburg, South Africa. Sorry, hindi ko na kayo nasamahan kanina or nakapag-video yung way namin papunta dito. Mag-check-in na ako ngayon and there, excited na for this trip. Dito na ako sa counter, nag-check-in na ako. Naasikaso ako ng ground staff ng Emirates. At masaya kasi meron akong narinig kanina yung isang passenger pupunta rin ng Johannesburg. O, di ba? Bongga! Kakakanta ako, papunta na ako ng lounge ngayon. Doon muna ako tatambay while waiting for my flight. May mga things din ako na kailangan gawin. So, dala-dala ko yung laptop ko. At parang nakaka-feel ako ng gutom. So, it's the chance for me to eat. No. I found my spot right over here. So, titignan ko na ngayon kung ano ang casting ng Fudangchi over there. Kasi sa lounge pa lang may pagkain. Sa airport, ang daming restaurants. Tapos, sa aeroplano, ang dami ring choices ng pagkain. So, kain ka lang ng kain. So, ngayon, ang dami ko kumain ako ng pasta, kumain ako ng cheese, kumain ako ng salad, kung ano-ano dito. Tapos iniisip ko, mamaya kakain pa ba ulit ako sa aeroplano? Pero iniisip ko, sayang din naman kung hindi ko kakainin yung airplane food. Isa sa mga paborito kong gawin sa aeroplano, ang kumain. Guys, kaka-announce lang. Ito, boarding na kami. Papunta na ako ngayon sa gate kung saan nandun ang aming airplane. Nabusog ako dun sa kinain ko na pasta, salad, tsaka parang sa amin tawag dun sa isang, basta nabusog ako. Isip ko, paano ulit ako to? Pero excited ako na makarating sa plane kasi spend time ako with myself, magre-read ako ng book, tingnan ko kung anong magandang pelikula na meron sa aeroplano. Ayan, nakapasok na ako ng gate. Papunta na ngayon ako sa airplane. Taray ng sweet! Of course, hindi ako dyan kasi masyado yung Hi guys! So, ayan, nandito na ako sa plane. Ang hirap pala na itong ganito. Isa ka lang nag-document ng lahat. This is my favorite spot. Tada! The window! Kasi mahilig ako sumilip sa bintana at pag-uwi. Siyempre, I'm so blessed na makatabi ang isang tao na talaga namang napakadakila ng trabaho. Siyempre, ang ating mga modernong bayani, diba? Ang ating OFW. So, katabi ko si Kuya Jimson. Kuya Jimson yung nag-take ng photo ko. Si Kuya Jimson ay nagtatrabaho siya sa Jeddah. For 6 years na, no, Kuya Jimson? Medyo na-shock siya. Kuya Jimson, everyone ka umuwi ng Philippines? December 15. Pero tuwing kailan po kayo umuwi? 4 na taon po akong straight lang. Ha? 4 na taon akong straight. 4 years straight. Ito po yung mic ninyo, Kuya. Gamitin po natin. Charot, chika lang. Joke lang. Joke ko lang si Kuya Jimson. Para hindi naman masyadong nasi-stress at natetense. O, diba? Ang ganda-ganda ng smile ko. Si Kuya Jimson ay taga San Jose, Nueva Ecija. Hindi po ba? Sabi mo kanina San Jose. Yung nakakasakop sa bayan. Okay. Tapos, ang family mo, saan ang pamilya mo, Kuya Jimson? Lakas mo yung boses mo. Sa Lugaw po. Ha? Sa Lugaw. Nandoon. Ilan po ang anak nila? Isa. Ano na lang po ang gusto nyong sabihin sa anak ninyo at sa mga kapwa ninyo OFW na talaga namang nagsasakripisyo sa ibang bayan, mabigyan lang ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Go, Kuya Jimson, manawagan ka na. Bayan, ingat-ingat lang. Ayaw po. Tapos, yun. Tsaka Kuya Jimson, mag-hello ka na rin sa pimple ko. Mukhang nade-delay ang ating take-off. So,
ngayon, papakita ko muna sa inyo ang ating menu for today. Okay, tignan natin kung ano ang mga pasabog ni Emirates pagdating sa kanilang dinner. Dumating na ang aking appetizer, so kakain muna ako. And then mamaya ipapakita ko naman sa inyo ang aking main. Ang main course, dumating na. Tada! Good morning, guys! Ayan, andito pa rin ako sa aeroplano. Siguro in about an hour and 30 minutes, lalapag na kami sa Dubai. Nagising ako. Nakatulog naman ako ng mga 5.5 to 6 hours. Nagising ako na kasi naamoy ko na si Kuya kumakain ng noodles. So, parang nagutom ako. So, nakigaya na rin ako. Naki-order ako ito. Pakita ko sa inyo. Ayan, noodles. Diba? Tapos, namaman na rin ng ating April. Ating flight attendant na mushroom lasagna. Yun yung sinasabi ko na pag talagang nasa biyahe, ang daming food. Feeling ko siguro magigain ako dito ng mga 10 pounds. So, kamusta naman ang kamagaan ng Fesco, guys? Ganyan talaga pag sa aeroplano. Hello everybody! Andito na ako sa Dubai International Airport. Palakad ako ngayon papunta sa aking gate, B10. Meron akong 5 hours na layover dito sa Dubai bago ako lumipad papunta ng Johannesburg sa South Africa. Nakakamangha kasi napakalaki talaga ng airport nila. Na-feature na ang Dubai International Airport sa Discovery, sa National Geographic, yung mega airport. Nakakatuwa kasi kanina habang nasa aeroplano ko, pinapanood ko yung history ng Dubai. It started out as a small fishing village. Hindi ganito ka-progresibo, hindi ganito kalaki. Ang main livelihood ng mga tao, fishing, pearl diving, tapos boat building. And then, nung 1970s lang sila sumali sa ibang mga Emirates para buuin ang UAE. So, sa pagkakaalam ko, merong 7 at isa din doon ay ang Abu Dhabi. Ay, nasa likod ko ngayon ng Dubai International Hotel. So, isa siyang hotel sa loob ng kanilang airport. Tapos, syempre, marami rin itong mga kainan kung hindi ba kayo nababother sa pimple ko. Anyway. Ayan, may police din sila. So, nasa sea. Malayo-layo pa ang aking tatahakin. Sige, pero lakad lang tayo ng lakad, guys. Hello, hello! So, nandito muna ako sa lounge at Taambay. So, mamaya na ako mag-iikot-ikot. At syempre, ang nag-assist sa akin, si Ate Karen. Ate, hello ka naman sa kanila, hello, sa mga kababayan natin. Hello. Ayan. Palagi yan lumilipad si Miss Judy dito. Alam nyo ba na yung huling beses na nagpunta ako ng Cairo, si Ate Karen din yung nag-assist sa amin dito. Kaya sabi ko, Ate, it's you again. Ate, gaano ka nakatagal dito sa Dubai? Magti-13 years po. 13 years? Grabe. Ilang beses ka sa isang taon umuwi? 5 times or depende. 3 times, 5 times. Ayan, a year. A year. Oh, grabe ha. Ang bongga nun. May pamilya ka sa atin sa Pilipinas? Oo naman. May asawa? Wala po. May anak? Meron isa. Ayun. Si baby nasaan? Nandito sa Dubai o sa Pilipinas? Nasa Pilipinas nag-aaral. Nag-aaral. Oh, grabe, no? Talaga yung sakripisyo ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Ate, may crown ka doon. Dakila ka naman doon. Salamat. Anong mensahe mo sa iba mong mga, mga co-workers or yung ibang mga Pilipino din na nagtatrabaho sa ibang bansa for their families? Ang masasabi ko lang, mag-ingat sila. Tapos kung nandito man sila sa ibang bansa, dapat yung para sa kanilang pamilya, hindi lang sa, yung may pera kasi tapos ilalakwat siya. So dapat para din sa pamilya. Huwag kakalimutan yung main reason, no, ate, kung bakit
sila nandito in the first place, kumbaga, because of their family. Iba talaga ang mga Pilipino, very ano talaga tayo, may shared identity talaga tayo with our families na halos lahat talaga ng ginagawa natin, ang motivation natin ay ang ating mga pamilya. Ayan, thank you Ate Karen. God bless you. Thank you. Well, tulad na sabi ko kanina, mag-iikot ako, pero parang sobrang kumalma, sobrang chill ako dito. Meron akong unan, meron akong kumot, meron akong libro, andyan yung computer ko, gagawin ko yung school stuff ko later. Wala lang, sobrang relax lang. Alam mo yung you're just enjoying every moment. You enjoy the simplest things na parang akala natin is parang mundane. But wala, ang saya lang. Parang ang kalma, ang chill. Hindi ka nagmamadali. Parang wala kang hinahabol. Kasama ko pa rin si Ate Karen. Ayan, tulog na tulog ako sa lounge kanina. Hindi na ako nakaikot. Tapos ginising niya ako kasi boarding na ang flight namin papuntang Johannesburg. Ayan, thank you Ate Karen. Ayun. So, ang sweet ni Ate Karen kasi ginising niya ako, sinatid niya ako, hatid niya ako sa airplane. Basta ang sabi lang niya, mag-iingat ako doon. Na Ate Karen? Oo, mag-ingat siya doon. Oh, ayan. Nakikita niyo naman. Final call na daw. Napasarap ang tulog sa lounge. Yan. Pasensya na sa pamamaga ulit ng aking face. Kaya papunta na kami Maganda sa aeroplano. pa rin. Kahit naman maganda pa rin. Diba? Thank you, Ate Karen. Eto na. Andito pa rin ako sa loob ng aeroplano. Papunta kami ng South Africa. Akala ko 5 oras lang. Papunta doon din pala 7 hours and 30 minutes. Meron akong 5-hour layover kanina sa Dubai. Nakatulog naman ako ng maayos kanina. Nakapagbasa ko ng libro. Nasa pangalawang libro na ako. Ano pa ba? Ayun! Ayan, kung napapansin ninyo, wala yung ikaw ko dahil yung pakaw nalaglag dito sa somewhere dyan. So, magpapatulong ako na lang mamaya sa mga flight attendant para tulungan nila ako sa aking quest sa paghahanap ng nawawalang pakaw. Nandito na ako sa Johannesburg. Pero they call it Joburg para maikli lang, di ba?